Okay, again, good day. Meron po tayong tanggap dito, Concert AB633. Ang issue po nito ay na-stock po siya. Ngayon, base po doon sa sinabi ng ng customer natin, ng mismong owner, na ayaw daw pong gumana. Sina-stock daw po. Ngayon, nung tinetesting natin, kung nakita niyo po kanina, may audio po siya, mahina. Kahit na full volume na po lahat yung ating potentiometer. So, syempre, ang ginawa natin dito, binuksan natin yung ating mismong unit. So, yung mga gantong problema kapag nai-stock, mostly nasisira po dyan talaga yung mga potentiometer. Ito po kasing design na to ng Concert na AB633. Kung makikita po ninyo yung pinaka front panel, halos kamukha po siya ng Sakura AB733. So, meron po siyang master tsaka slave na preamp. So, ang diskarte po namin dito kapag ganito po yung design ng ating preamp, pinapalitan na po natin lahat yung ating potentiometer. Kung nakikita po ninyo, ang una ko pong binaklas yung pinakaibabaw. Then, tinanggal ko yung kanya mga washer. Meron lang naman po yan, bali 8 peraso. Yung iba naman po ay siyam kasi meron po siyang volume, low, mid, high. Then dun sa baba, ganun din. Meron din siyang volume, low, mid, high. Yung iba may balance pa. Pero mid-high na lang yung meron o yung bass and treble na lang. So yung ginagawa natin ngayon, kung nakikita po ninyo, binaklas ko na yung dalawang preamp niya. Then magsisimula na akong baklasin yung mga potentiometer. So, tulad pa rin ng dati, yung diskarte natin sa babaklas ng mga ganitong volume control, hinihinangan po natin ng bagong lead yung mga paa ng ating potentiometer para mas madali natin siyang matanggal. Kasi po, pagka ginamitan pa natin siya kagad ng desoldering pump, may pagkakataon po na yung ibang lead na nandun sa paa ng ating potentiometer ay hindi po natatanggal. So dahil syempre matagal siya nabababad sa init, natatanggal na rin po yung ating copper clad dun sa mismong PCB board natin. Ngayon, ang mga magagandang diskarte dito, ganyan kung nakikita po ninyo. Kasi yung lead po na nakalagay dyan na luma, mga high temp po yung ginagamit na panghina, yung mga nasa around 60 watts po para mas mabilisan na siyang matanggal. So dahil yung available po na ginagamit natin para hindi rin kagad masunog yung copper clad, 40 watts lang po. So ayan, kung nakikita po ninyo, nakatanggal na tayo ng isa. Then the rest, ganun lang din yung process na gagawin natin. Isa-isahin natin yan na mapalitan. Tapos tatanggalin natin yung mga excess na lead doon sa butas para pag nagpalit tayo ng ating potentiometer, ilulusot na lang natin siya. So ganyan lang po yung pinakamadaling diskarte sa kanya. So ayan, napunta na ako sa mid. Inuna ko kasi sa kanya kanina ay yung kanyang treble. So yung mga ganitong potentiometer naman, madali naman po tayo makakahanap ng mga ganyang pyesa. Kahit po sa online store, may makabibili po tayo niyan. Dalawang klase lang naman po yan. Doon po sa likod ng ating potentiometer, makikita po natin kung ano yung kanyang value. Minsan naman po nasa harapan, pagka baklas nyo po ng pinaka preamp nya, makikita nyo po kung ilan po ang resistance ng ating potentiometer. Meron lang naman pong 50k tsaka 100k yan. Yung iba po, ang nakalagay na code ay B503 or 100k. Yun lang po talaga yung nakalagay sa kanya. Kasi minsan po kasi may mga code na pinapaiksi na lang po yung nakalagay na value. So ayan, napunta na po ako sa base sa kanyang low. Ayan, unahita po ninyo, pangatlo na po na potentiometer. Ganon din po, nililinis ko lang din kagad yung pinagtanggalan ng ating potentiometer para mabilis yung pagpapalit natin. So ayan, napunta na po ako sa kanyang music volume. Ayan po. Yan po yung last dun sa ating
first stage ng ating preamp. So yan, nasa inyo na po yan kung gusto nyo po na palitan na muna bago mag-proceed dun sa pangalawang stage. Pwede rin po ninyong, kung gusto lang ninyo na matesting kung good pa ba yung nasa ilalim, pwede rin naman po. Kaya lang, base po kasi dun sa recommendation natin dun sa owner na mas maganda po na mas napapalitan na kaagad yung taas at baba ng ating preamp para iwas po tayo sa back jab. Kasi po, yung pong ating mga potentiometer na yan, from volume, low, mid, at high, continuous po kasi yan. Kung ibig sabihin, dire-diretso po yung signal na pumapasok sa kanya. Ibig sabihin, mula sa pagpasok hanggang sa paglabas, lahat ng stage na yan ay dinadaanan niya. Yung ibang design pa nito, bawat potentiometer ay may kanya-kanyang IC. Yung kanyang op-amp IC or yung kanyang operational amplifier IC. Yun po ay may numero na 4558 na mas common na ginagamit sa mga gantong integrated amplifier. Lalo sa mga gantong mga China model, yun po talaga yung madalas ginagamit. Kung nakikita po ninyo sa may side, meron po siyang switch. Yan po yung selector ng ating input, A or B, dun sa likod. So kung pagbabasihan nyo yung mga posisyon ng potentiometer natin at yung switch ay hindi na siya nalalayo doon sa preamp ng ating Sakura AB 733. Talagang halos magkamukha sila. Ang pinagkaiba lang po nito, yung main amp po niya ay magkahiwalay. Hindi po siya katulad ng 733 or mga 502 na yung pinaka board ay iisa lang tapos stereo design. Ito po, ang design po nito ay magkahiwalay. Ito po yung kagandahan sa mga unang labas na amplifier. Talagang pinupush nila na mabigay yung best quality ng kanilang product. So kung nakikita po ninyo, mamaya ite-testing po natin. Makikita po ninyo, meron po siyang 2 pair per channel na halos parehas lang din naman ng pang 502 na transistor, 5198 at A1941. So ayan, nakita po ninyo, baklas na po lahat yung ating potentiometer. So pwede na po natin siyang palitan. Ayan po ang ipapalit natin. B50K po ang ipapalit nating potentiometer sa kanya. Base rin po doon sa original parts na nakakabit, then yung print doon sa ating PCB. So ayan, kung nakita po ninyo, meron po yan mga excess na guide para doon sa mga butas sana doon sa front panel. Kaya lang dahil yung design po nung front panel natin ay walang butas para doon sa guide niya, pinuputol na lang po natin yun. Gamit lang po kayo ng long nose or pliers. Madali lang naman po siyang putulin. Kaya lang wag niyo po masyadong pwersahin kasi baka mabasag po yung kabuuan ng ating potentiometer kasi po yun pundido lang. So sa pagpuputol po, mas best po na syempre may pag-iingat pa rin po tayo. So ayan, kung nakita po ninyo yung sinasabi kong diskarte kanina, mas madali po siyang isalpak. Kung nakita po ninyo, halos dire-diretso lang po yung pagsasalpak natin ng potentiometer. Then pag hininang natin yan, syempre dire-diretso na din. Isa-isa natin siyang hihinangin, pero hindi na tayo magtataas baba ng ating preamp board. So ayan, sa pagsasolder naman po ng ating potentiometer, wag po natin patatagalin yung ating soldering iron doon sa pin ng ating potentiometer. May pagkakataon po kasi na nasisira po yung potentiometer sa init ng ating soldering iron. So lalo na yung mga gumagamit ng mga 60 watts, ayun, iwasan po natin na mababad po siya ng matagal. Kaya kung nakikita po ninyo sa paghihinang natin, pag nakita po natin na yung lead ay bumalot na po doon sa may copper clad ng ating PCB, tinatanggal na po natin agad. Hindi naman po agad matatanggal yung potentiometer na yan dahil force fit naman po siya dun sa mga butas. Saktong-sakto lang po talaga siya. So kahit na magalaw siya, hindi naman po
kagad madidisalign yung ating potentiometer. O para sigurado po kayo kung sakaling kayo po yung magpapalit ng potentiometer, pwede nyo naman pong medyo ibali po yung mga paa niyan. Yan, tulad po niyan. Medyo nakatingala po siya. Ganun lang din po yung gagawin. Lahat po ng pin, pwede po natin sabay-sabay initan, then ibali natin. So sa lahat po ng process na ginagawa natin, kahit sa ibang amplifier, ibang integrated amp, ganun lang din po yung ating ginagawa na diskarte. Kasi yun po yung pinakamabilis na paraan para mapalitan po natin. So sa mga ganyang sira po, lagi po natin tatandaan na kapag ka po may problema po yung ating potentiometer, hindi po siya basta-basta na hindi tumutunog. Tumutunog siya pero mahina, or minsan unbalance yung tunog, minsan malakas sa left, mahina sa right, or malakas sa right, mahina sa left. So yun po yung mga isa sa mga senyales o sa mga sign na yung potentiometer po natin ay may problema na. Ganon din po kapag kunwari magpapalit po tayo ng magte-testing po tayo, mag-sound check tayo, nag-a-adjust po tayo ng bass or treble or mid, mapapansin natin na bakit yung isang side medyo makalansing, yung kabilang side mahina, malakas yung bass ng kabila, mahina naman yung kabila. So yung mga ganong sira po, madalas yan, potentiometer po yan. Pero pagka yung amplifier po ay hindi po tumunog at hindi rin natin narinig na nag-click yung kanyang relay, ibig sabihin po na may problema po sa ating main amp. Hindi po sa volume po ang problema nun. Na madalas po napapagbintangan natin na yung volume control lang ang sira, kaya ay tumunog. So hindi po ganun ang mga sign na may problema yung volume control natin. So yung mga sign nga po, ulitin ko lang po, pwede po unbalance ang tunog, or nakatodo na mahina pa din, or nakasagad na ang volume sa hina pero sobrang lakas pa din. Yun po ang may problema sa volume control or potentiometer. So ayan, balik tayo ulit sa ating ginagawa. Hinihinang ko na po ulit. Sa paghihinang po nito, kailangan po siguraduhin po natin na lahat po ng pin ay nahinangan natin. Kasi kung meron po tayong isang pin dyan na hindi nahinangan, ay pwede pong magka-problema yung ating sound output kapag may kulang po na isa dyan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, na yung mga potentiometer po na yan ay continuous na dire-diretso po ang pagpasok ng kanyang audio signal hanggang sa makalabas. So siguraduhin po natin na maayos po yung ating pagkahinang. So yung ito, yan, kung nakita po ninyo, sinolder ko na po yung switch nya, sinet na po natin sa A para sigurado po tayo na yung ating pagsasaksakan na input ay siguradong gagana. So ayan, gamamit lang tayo dito ng T-range na 10mm sa pagkakabit ng nut ng ating potentiometer. Ayan po yung madalas natin ginagamit na sukat. Standard naman po yan, naiba lang naman dun sa mga saksakan ng microphone. So ayan, nakikita po ninyo paano natin siya binaklas, ganun lang din po natin siya ibabalik. Ganun din po yung mga ibang pyesa na tinanggal natin, katulad po ng mga washer. Importante po iyan na maibalik para po yung alignment ng ating mga potentiometer ay pantay-pantay. Kung meron po kasing hindi na ilagay na washer doon, pwede pong paghigpit natin, mabasag po yung potentiometer natin, kasi nga po tulad ng sabi ko kanina, pundido lang po iyon, malambot lang po siya. So sa paghigpit po, saktong higpit lang po. So ayan, testing na natin kung may audio na siya. Ayan po yung ating jack. Kung madalas sa ginagawa natin dito, din na po natin tinatanggal yung speaker dun sa connection niya sa likod, para pag nag-testing po tayo, okay na po. So ayan, nakikita po ninyo, na-adjust natin yung ating volume.
ayan, naririnig po ninyo na nababago-bago na po yung tunog. Ibig sabihin, okay na po yung ating amplifier. So hanggang dito na lang po yung ating video at tapusin ko na po. Sana po ay may natutunan kayo. At kung sakali pong may tanong kayo ay huwag po kayong mahiyang mag-comment. Lagi naman po tayong updated sa mga nagko-comment. Sa mga taga-abang po ng video natin, pasensya na po kayo, medyo naging busy po tayo sa mga nagdaang mga araw o mga linggo na hindi tayo nakapag-upload. So sana po ay huwag niyo po kalimutang mag-like, share, and subscribe. Salamat po sa inyong pagsuporta. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.